Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, noong ikasampu ng Oktubre, naisabatas o naglaps into law dahil hindi nilagdaan ni Pangulong BBM ang Republic Act No. 12027 na ibinabalik sa wikang Pilipino ang pagtuturo sa mga estudyante. Optional na lang ang paggamit sa tinatawag na mother tongue o ang nakagisnang wika ng isang bata. Anong say mo dyan? Noong 2013, kasabay ng paglipat sa K-12 curriculum, sinimulan ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo sa mga nasa kindergarten hanggang grade 3. Ito ay bilang pag-ilala sa kalagayang kinakhan at mga karanasan ng mga estudyante, kabilang ang wikang natutunan nila mula pagkabata. Ang unang 4 na taon ng pag-aaral ng mga bata ang panahon na kung saan itinuturo sa kanila ang foundational skills o ang kasanayang mahalaga hanggang sa pagtanda. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, ang pangunahing may akda ng bagong batas, malinaw daw ang ebidensyang hindi naging epektibo ang mother tongue kahit isang dekada na itong ipinatutupad. Binanggit niya halimbawa ang kulelat na ranking ng Pilipinas sa mga international performance assessments. Maraming umalma. Isa sa mga ito ang Kabataang Party List na nagsabing isang step backward o hakbang paurong ang pagtigil sa paggamit ng mother tongue sa mga paaralan. Ayon naman sa manunulat at dating komisyoner ng Komisyon sa Wikang Pilipino na si Jerry Gracio, taliwas daw ang batas sa matagal na sinasabi ng mga eksperto na mas madaling matuto ang mga bata kapag mother tongue ang ginagamit. Nagbigay ng halimbawa ang Alliance of Concerned Teachers o ACT dito. Ang paggamit daw ng mother tongue sa pagtuturo ng pagbabasa at pagsulat ay mas mainam dahil ito na ang wikang naiintindihan at araw-araw na ginagamit ng mga estudyante. Ang foundational skills na ito ay makatutulong sa pagkatuto ng mga estudyante ng iba pang wika at paksa. Muli, kapanalig, optional na lang ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo. Kung iisipin din kasi sa mga teknikal na paksa, malaking hamon para sa isang guro ang pagsasalin ng mga konsepto mula sa Ingles, gaya ng 1+1 sa math o kaya naman solid, liquid at gas sa science. Dagdag pa ang pagkasalin o pag-translate sa patong-patong na responsibilidad ng mga guro, katulad ng paghahanda sa lesson plans, pag-a-attend ng mga meeting at pagdalo sa mga seminar. Pero mabibigyan ba ng solusyon ito? Ayon sa ilang grupo, imbis na tanggalin ang pagtuturo gamit ang mother tongue, paglaanan dapat ng pondo ang pagbubuo ng mga materyales na magsasanay at gagabay sa mga guro sa pagtuturo gamit ang wikang nakagisnan at nakasanayan ng mga bata at ng marami sa atin. Gaya ng sabi ng Catholic Social Teaching, Gravisium Educationis, tulungan dapat ang kabataang paunlarin ang kanilang kaisipan para sila'y mabuhay ng masaya, mabuhay ng malaya. Malaking tulong dito ang matuto silang gamit ang wikang alam nila. Mga kapanalig, maayos at dekalidad na edukasyon ang kailangan ng mga estudyante sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at buhay. Hindi ito mangyayari kung babaliwalain ng pamahalaan ang mga paraan upang mas madali silang matuto at kung hindi bibigyan ang mga guro ng sapat na kasanayan, kaalaman sa pagtuturo gamit ang mother tongue. Sabi nga sa Kawikaan 16:16, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Kapanalig, sa paggamit ng karunungan at pag-unawa, susi ang pagkatuto gamit ang wikang naiintindihan ng ating mga mag-aaral. Muli, bigyan natin ng halaga ang pagkapalalim ng karunungan, gamitin ng mother tongue, gamitin din ng Ingles. Taglish, ika nga. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.